Ano nga ba ang nangyari sa kaguluhan na ginawa ni Boy Dila sa Wata Wata Festival, na nauwi sa demandahan? Ating alamin dito lamang sa Pinoy Wisdom. Taon-taon ang selebrasyon sa Wata Wata, o basaan sa may San Juan City. Pero nitong 2024 na yata ang maituturing na pinakamagulo, sa lahat ng taon na nagdaraos nito. Tila nakalimutan ng mga residente sa San Juan ang kahulugan ng ginagawang pambabasa, sa tuwing sasapit ang fiesta sa kanilang lugar. Maraming insidente ang nangyari nung araw ng June 24, at hindi mabilang ang mga nakuhang reklamo ng San Juan City. Pero isa sa mga nakuhang reklamo ng LGU ang lumabas sa mga balita at naging viral. Nakuhanan kasi ang isang delivery rider na nasaktan dahil sa basaang ito. Mismong si San Juan City Mayor Francis Zamora, ang personal na sumama sa delivery rider na si Eustaquio Rapal sa pagsasampa ng kaso, laban sa mga residente ng lungsod na lumabag sa mga regulasyon sa Basaan Day. Ang reklamong kriminal ni Rapal ay nagmula sa isang insidente na naganap noong Wata Wata Festival sa lungsod, kung saan sinabing ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang rider, nang makaharap niya ang salarin. Nakita sa isang nag-viral na video ang paglapit ng isang lalaki kay Rapal, pero nung makita niya ito, nakiusap siyang huwag siyang basain dahil may mga dokumento siyang ihahatid, subalit tinuloy pa din ng isang residente ang pangbabasa sa rider. Dahil dito hindi nagdalawang isip ang rider na magsampa ng reklamo dahil sa sinapit nito nung fiesta. Matapos naman na maibalita ang nangyari sa delivery rider, kumakalat naman ngayon ang isang video, kung saan makikita ang pagkakakilanlan ng sinasabing salarin sa nasabing insidente. Nakilala ang lalaki bilang si Boy Dila, o si Lexter Castro sa totoong buhay. Ang masaklap pa dito, tila ginantihan siya ng mga netizens na nagalit sa kanyang ikinilos. Iba't ibang orders kasi ang ipinadadala sa kanya sa pamamagitan ng mga delivery riders. May mga orders ng pagkain na naka-address sa kanya, ang isa pang nakitang delivery, para sa kanya, ay bulaklak para sa patay, subalit ang mas naperwisyo dito ay ang mga riders din, dahil ang mga orders para kay Boy Dila, ay naka-COD o cash on delivery at pinapa-charge sa kanya. Dahil nga sa pangbubuyog na ginawa sa kanya ng mga netizens, naglabas ng saloobin si Boy Dila. Ipinaliwanag niya sa kanyang video ang kanyang ginawa, at sinabing hindi niya sinaktan ang rider, binasa lang niya. Ngunit nakiusap nga raw ito na wag siyang basain, pero itinuloy pa rin niya. Ang katwiran ni Boy Dila, fiesta kasi. Dagdag pa niya sa video, kung ayaw mabasa ng mga tao, huwag daw sila dumaan ng San Juan kapag June 24, dahil alam naman na may basa ang magaganap sa araw na iyon. Ang mga netizens na nakapanood ng kanya Facebook Live, ay kinainisan ang ugaling kanyang ipinakita. Imbes daw na magpakumbaba ito sa kanyang ginawa, ay iginiit pa nito na fiesta sa kanilang lugar, at tradisyon na ang pambabasa. Samantala marami pang mga kumalat na video na nagpapakita ng maling pag-uugali ng mga residente. Kaya't ito'y nagsisilbing paalala, na hindi lahat ng kasiyahang ito ay magdudulot ng masaya sa atin, kung gagawa tayo ng maling gawain. Hanggang sa muli, huwag mahiyang mag-comment ng inyong mga saloobin, dito lamang sa Pinoy Wisdom.